Magandang araw mga bata! Ako si Chevy. Welcome sa panibagong video sa segment na #ForMaChevyKnows. Ngayong araw, ang ating pag-uusapan ay kung ano ang contraceptive pill na pwede sa mga lactating moms o sa mga nanay na nagpapadede. Ating sasagutin ang mga katanungang: una, kailan pwedeng uminom ng contraceptive pill ang mga lactating moms? Pangalawa, ano ang epekto ng pills, bakit pwede ito sa lactating moms? At pangatlo, paano ang tamang pag-inom ng pills upang maiwasan ang pagbubuntis? Kung ikaw ay interesadong malaman ang kasagutan sa mga tanong na ito, pakihambalos ang subscribe button at pakiting ang notification bell para lagi kang updated sa aking mga bagong uploads. Handa ka na ba? Let's do this! Yes! It's me! Simply Chevy! Ang contraceptive pill na available sa market para sa lactating moms ay Daphne. Ito ay naglalaman ng 28 pills na may 500 micrograms na linestrenol. Ang linestrenol ay isang progestin-only pill na isang progesterone synthetic derivative na may katulad na epekto ng hormone na progesterone na matatagpuan din sa katawan ng babae. Ang dalawang hormone na karaniwang nakakaapekto sa menstrual cycle ng isang babae ay ang estrogen at progesterone. Kung ikaw ay interesado sa epekto ng dalawang hormone na ito at kung ano ang nangyayari sa katawan ng babae during menstrual cycle, panuurin lamang sa video na ito. May mga terms na gagamitin sa video na ito na na-explain sa video na ito. Kaya, kailangan mo munang mapanood ang video na ito para mas lalo mong maintindihan kung ano ang epekto ng Daphne sa katawan ng babae. Balik ka kaagad sa video na ito, ha? Ang estrogen at progesterone ay may mga synthetic derivative na siyang ginagamit na combination sa karaniwang contraceptive pills tulad ng Lady at Trust pills. Ngunit, ang estrogen ay nakakaapekto sa pagbuo ng gatas ng ina at maaaring mailabas sa gatas na may posibleng epekto sa bata. Kaya, para sa mga breastfeeding moms, mas mainam ang progestin-only contraceptive pill na Daphne. Ang linestrenol na laman ng Daphne ay hindi nakakaapekto sa pagbuo ng gatas ng ina at hindi ito nailalabas o nasasama sa gatas kaya safe itong inumin ng mga lactating moms. Ito ang mga paraan kung paano napipigilan ng Daphne ang pagbubuntis. Una, napipigilan ng Daphne ang pag-release ng GnRH galing sa hypothalamus sa pamamagitan ng negative feedback mechanism. Kaya, kaunting follicle-stimulating hormone at luteinizing hormone ang nare-release mula sa pituitary glands. Ito ay mag-e-epekto sa pagpigil ng pag-mature at pag-release ng egg cell mula sa ovary. Kaya, walang mature egg ang maaaring mabuo kahit makapasok man ang sperm sa fallopian tube. Pangalawa, iniiba ng Daphne ang sekresyon ng mucus sa cervix. Nagiging makapal ito at sticky kaya nahihirapan ang sperm na makapasok. Pangatlo, pinapabagal ng Daphne ang contraction ng fallopian tube at ang ciliary motion na maaaring magpabagal sa sperm sa paglangoy upang ma-meet ang egg cell. Kung sakali mang may ma-fertilize pa din na egg cell, despite sa tatlong epekto ng Daphne na nabanggit sa itaas, ang isa sa pinakaimportanteng epekto ng Daphne ay pinapanipis nito ang endometrium na matatagpuan sa bahay bata ng isang babae. Ito sana ang magsisilbing kutsyon ng fertilized egg upang kumapit ng malakas. Ngunit, kung ito ay manipis, hindi kakapit dito ang fertilized egg at hindi mabubuhay. Alam mo ba na ang contraceptive pills ay isa sa mga most researched products sa history ng modern medicine? Kaya, nakasisiguro kang ito ay safe at effective. Ngayong alam na natin ang epekto ng Daphne pills sa katawan ng isang babae, alamin naman natin kung paano nga ba ang tamang pag-inom nito. Tandaan na ang pag-inom ng Daphne pills ay iba sa tamang pag-inom ng Lady at Trust pills. Kaya, kung ikaw ay interesado sa tamang pag-inom ng Lady at Trust pills, panuurin lamang sa video na ito. Ang Daphne pills ay naglalaman ng 28 pills na kulay puti.
Ang laman ng 28 pills ay magkapareho lamang na 500 micrograms na linistrenol. Kaya, huwag kang magpanik kung aksidente mong nabutas ang alinman sa mga pills. Matatagpuan sa pakete ng pills ang araw from Monday to Sunday. Kaya, kung anong araw dumating ang unang araw ng iyong regla o kung anong araw ka nag-umpisang uminom ng first pill, yun ang araw sa pakete ng pill ang una mong butasin. For example, Lunes ka uminom ng first pill, pwede kang pumili kahit saang Monday ka unang bubutas. Depende sa trip mo. Dahil magkapareho lang ang laman ng lahat ng ito. Ang paglagay ng days of the week sa pakete ng pill ay isang compliance tool lamang upang kung sakaling ma-misdose ka, ay madali mong malalaman kung ilang pill ang nakalimutan mong inumin. Sundin lamang ang arrow sa mga susunod na days ng pag-inom. Ang isang ina ay maaari nang uminom ng Daphne pills 6 weeks pagkatapos manganak. Ang tamang pag-inom ng Daphne ay uminom ng first pill sa unang araw ng regla. Maaari kang mag-umpisang uminom ng first pill kahit hindi unang araw ng regla, ngunit siguraduhin na hindi ka buntis. Kaya, napaka-importante na magpakonsulta sa doktor bago mag-umpisang uminom ng Daphne. Kung sakali namang hindi ka nag-umpisang uminom ng first pill sa unang araw ng regla, gumamit ng backup contraceptive tulad ng condom sa loob ng 7 days upang maiwasan ang pagbubuntis. Ang gap ng pag-inom ng bawat pill ay 24 oras, meaning kung ngayong araw ay uminom ka ng alas 8 ng gabi, dapat bukas alas 8 ka din ng gabi iinom. Maaari mo itong i-incorporate sa iyong daily routine tulad ng pagkatapos maghapunan o before matulog para mas lalo mo itong maalala. Napaka-importante ang consistent at regular na pag-inom ng Daphne pills sa nakaschedule na oras. Ito ay dahil bumababa ang efficacy nito kapag nade-delay ang pag-inom ng more than 3 hours sa regular na oras ng pag-inom. Pagkatapos maubos ang ika-28 pill sa kasalukuyang pack, maaari ka na kaagad uminom ng first pill sa new pack. Huwag titigil sa kalagitnaan ng isang pack upang maiwasan ang pagdurugo. Meaning, kung titigil ka sa pag-inom ng pill sa kalagitnaan ng isang pack, maaaring dumating kaagad ang iyong regla. Kapag nakaranas ka ng pagsusuka at diarrhea sa loob ng 2 oras ng pag-inom mo ng Daphne pill, uminom ka agad ng isa pang pill as replacement pill. Ito ay dahil ang diarrhea at pagsusuka ay maaaring makaapekto sa absorption ng Daphne pill. Kung ang replacement pill ay iyong nainom ng higit sa 3 oras ng normal scheduled time, gumamit ng backup contraceptive tulad ng condom sa loob ng 2 araw upang maiwasan ang pagbubuntis. Kung nakalimutan naman ang pag-inom ng pills o ang tinatawag na misdose, ito ang mga dapat na gawin. Kung nakalimutang uminom ng pill within 3 hours ng regular na oras ng pag-inom, inumin ka agad ang scheduled pill at inumin ang susunod na pill sa normal na oras ng pag-inom. Hindi kailangang gumamit ng backup contraceptive. Meaning, kung ang regular na oras mo ng pag-inom ng pills ay alas 8 ng gabi, ngunit nakaligtaan mo ang pag-inom at naalala mo ng alas 10 na ng gabi, inumin ka agad ang nakaschedule na pill sa araw na iyon. Dahil hindi lagpas ng 3 oras mula sa regular schedule ng oras ng pag-inom mo ng pills, i-resume ang pag-inom ng pills kinabukasan sa regular na schedule ng oras which is alas 8. Hindi mo kailangang mag-backup contraceptive. Kung higit sa 3 oras naman ang gap ng naalala mo na kailangan mong uminom ng Daphne pill, inumin ka agad ang pill at i-resume ang pag-inom sa regular na oras kinabukasan. Ang pinagkaiba lang ay kailangan mong mag-backup contraceptive kung higit sa 3 oras mo na miss ang pills. Mahalagang paalala! Sana'y kayo'y may natutunan sa ibinahagi kong kaunting kaalaman, mga bata. Hanggang sa susunod nating pagkikita, paalam!
Magandang araw mga bata! Maraming salamat sa inyong pagtangkilik at panonood sa aking mga video. Kung ikaw ay nasiyahan, huwag kalimutang i-subscribe